Hello guys, kumusta kayo? This is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines. And today, isa siguro sa mga topic na ginagawa ko noon if yung mga payo kung paano tayo makakamura, no, sa pagbili ng air rifle. Tulad nito, ito binili ko last 20, tagal na, hindi ko lang anong year. This is a collector's item, no? Itong model na to ay kinuha sa may GBC, no, na mga unit. Noon kasi yung GBC hanggang 2 inches lang, hanggang dito lang, no? Hanggang meron ng taas lang, walang adapter sa regulator. Yung post lumabas na may separate. Tapos ngayon, isa na lang yung one piece. Yan. Ito yung mga upgrade. So, ito po ay gawa sa stainless steel. Yan. Makita ninyo yan. No? Gawa sa stainless steel yan. Lahat. Galing dito. May kabigatan. Galing dyan. Yan. Papunta dyan. No? Makita nyo. Yan. Hanggang yung kanya hawakan ay gawa sa stainless steel. Yan. Ito naman ay gawa sa kamagong. Andrig po ito, brass yung kanyang adapter, hindi siya aluminum, kaya matibay. Ito is pwede kahit na malaking ilalagay natin dito dahil sa capacity niya ay kayang-kaya kahit nasa 3,500. Kaya ito, hindi talaga to sasabog kasi makapal. Ito naman is 18mm na 13 inch lang talaga para sa inyo guys makita ninyo. 13 inch lang talaga to. Ano? Kaya maiksi siya, no? Galing dito, ano ko yung swing. Yan, galing dyan, dyan, ito 4 inch to yung receiver. Dito, imagine natin, no? 13 inch lang. Ito lang siya kaiksi, guys, oh. Diba? Maglalagay ko siya dito, ganito lang siya kaiksi. Yan. So, kaya natutuwa ako sa unit na to. Nilagyan ko ng ganito para may hawakan tayo, no? Shout out kay Sir Darren. Yung mga naturo niya sa akin. Pero hindi ako hindi ako master sa freehand. Sa ako bench. Sa bench mayroon tayong kaya natin. Pero pag offhand, no, sa standing position hindi hindi. Kay Sir Darren na 'yon. 'Yun yung mga laro niya pero sa akin malayo 1 to 10 siguro hanggang ako 3. Ano pa 'yun ang tawag doon, yung chamba pag nakatama. So, ayan. Yung ating naman is 1 1/4 original ng Nimrod. Kaya may sentimental value din sa akin to. Ito ay galing kay Richard Sumagaysay. Kaya hindi ka maano na baka mabali ito kasi 18mm to eh. Tapos kahit dito mahawakan, hindi siya mabibend, no? Tapos maiksi lang. Ito naman ay stainless steel. Kasi noon yung issue dito, dahil mabigat to, no? Mabigat to siya, yung receiver. Tapos ito aluminum. Yung issue dito noon, yung natatanggal, yung after ilang gamit maglagay mo sa bag mo, na nagkakaroon ng wobble at natatanggal. Hindi mo natatanggal, nagkakaroon ng wobble. Tapos hindi na siya gumagalaw na. Unlike dito na fix na talaga, no? Kahit na okay, yung trigger niya maganda. Kahit ang kagandahan dito sa itong klaseng unit, kahit natanggalin mo sa labas sa loob, talagang pulido yung pagkakagawa. Ayan. So nagyan na ng adapter para malagay yung kahoy dito. Ayan. Kasi pag wala ito, okay din naman para siyang mas mas compact pag walang kahoy. Ito lang. Pero mas nagustuhan ko to kasi meron siyang pag meron siyang ang tagod pag may angas. At the same time, may hawakan. But anyways, just want to show you yung nag-iisang naiiwan na unit ko na natira. So, ang tanong dito is paano ba tayo makakakuha ng affordable na unit? Maraming naglalabasan na mga unit ngayon sa market. Anong nangyayari sa iba na pag nabili nila ay nadi-disappoint sila? Kasi una, may tinatawag tayong ginagawa ng iba yung modification. Yung may ginagawa sila sa unit nila na minsan nasusobrahan na at hindi na nagiging maganda. So, yun, pag nabenta sa'yo at nakuha mo yun and hindi na test, doon nagkakaroon ng problema.
nagkakaroon na, mostly na problema is yung groupings. Ibig sabihin, nang nabili ng beginners, baguhan, na-test niya sa, halimbawa, tingnan natin na sa 25 yards, ay yung tama ng bala ay nasa palanggana or na 4-inch yung distance pabilog. Hindi talaga tumatama. Hindi pasok sa standard. Ano ba yung standard ko pagdating sa isang unit, no? Yung sa 25 yards, sa akin siguro, pag pumasok yun sa 25 cents na barya, ibig sabihin, okay yun, ha? Yun yung standard ko. We're not talking about competition. Kasi yung competition talagang bullet to bullet eh. Kasi yung 25 cents, doon lang siya umiikot-ikot. Ibig sabihin, makapag-enjoy ka na yun. Makapag-enjoy ka na, halimbawa, pag merong kang tatargetin, di ba? Pero pag mas less pa doon, mas okay pa, di ba? Pag bullet to bullet, o hindi nagkakalayo sa bullet yung tama. Pero if you're talking about standard lang, kahit na 25 cents, pasok na para sa akin lang, hindi para sa lahat. Now, yung problema, kasi yung iba, halimbawa, na nagka-problema yung panumpit. Paano? Minsan, kasi ito ay steel, minsan dahil sa magating sabihin yun, lumabas sila, tapos naulanan yung loob ng, kasi, di ba, umuulan, nakaganon yung unit nila sa likod, naglalakad, napasukan ito ng tubig, or malapit sila sa dalampasigan, yun. Tapos hindi na-fixed hanggang nang binenta nila dahil may sira, yun yung medyo problema, no, doon sa part ng nakabili. Halimbawa, pag yung trabaho mo ay ano lang, yung pinapangarap mo talaga na unit. Halimbawa, yung Nimrod, no, mga hindi mahal, wag ng PCP, or sabihin natin PCP na Nimrod lang, na worth siya halimbawa na 15,000 to 20. Dito sa amin, yung mahal pa, no? Pinag-ipunan mo yon. Merong nagbenta sa'yo kasi mahirap pag kumuha tayo sa Manila eh. Ma-ship, hindi pag dumating. Ayan, nakikita mo na. So, yung sa may-ari, 5 years na. Nabenta siya yun ng 20. Nangatanggap mo yung unit, pinapakinggan lang sa'yo. Ito yung common eh, di ba? Wag nating, pag ganito, wag nating bibilin ah. Di ba? Bibigyan, bro, Brad, ito, magandang unit to. Pakinggan mo. Pakinggan. Tapos yan na yung hammer, pak. Tapos, kunan yung silencer. Tapos ipipitik, boom! Lakas, di ba? Isa pa, para ma-sure na talagang bibili ka. Pang-apat na putok. Bilib na bilib ka. Lakas talaga. Lakas ng unit to. Talagang pag natamaan yung target, talagang tumba. No? Binili mo. Kasi baguhan na pinapakinggan mo lang. Pagdating sa bahay, nilinisan mo. Kasi excited ka eh. Nilinisan mo. Kasi ayun ako eh. Nilinisan ko yan. Pag may kalawang na konti, talagang nilinisan. Kasi imagine natin 18,000 no? Kinuha mo agad. Pero hindi mo na test. Hindi mo na test. Nilinisan mo. Spray ka pang ganon. Kasi malakas yung putok eh. Now, dumating na yung araw, next 3 days of 5, ay bumunta ka sa labas, nag-test ka. Pag test mo, nilagay mo ng bipod, pagputok, yun nga, palanggana. So, kasi baguhan ka, babalik kayo sa binilhan mo. Sir, bakit hindi tumatama? Tapos tatanungin sa'yo, bakit? Ano ba yung ginawa mo? Nilinisan ko naman. So, tapos babalik sa, ay, nasira mo. Yun na. Di ba? Pero, kawawa kasi 18,000 eh. Di ba? Yun yung mga nakakalungkot sa mga baguhan na nakakabili ng mga unit na mayroong mga sira. O tingnan nyo, balance na balance. So, inahawakan ko kanina pa, namumula na yung kamay ko eh. So, kasi mabigat siya, may kabigatan. Maganda to pag sa competition. Ayun. See? Ayan. So, paano natin maiwasan ang ganitong mga circumstances na hindi siya mangyayari? First, pag bumili kayo, dapat bumili kayo sa mga taong maingat sa gamit. Most ng gamit ko na nabili sa akin, talagang ina-assure ko. Kasi ako po, pag ako, mahilig kasi akong mag-build, no? Tapos maglinis, mahilig ako, tulad nito. Nang nabili ko siya, malaki pa yung ginastos ko para lang ma-align, maging maganda pa. Tapos, ang gagawin ko, hindi ko siya, pag matarget ko na, maganda na yung bullet to bullet ko, nakita niyo yung last video, di ba?
naging maganda yung bullet to bullet na siya, ilalagay ko siya ngayon sa isang lugar at pag tinitingnan ko siya, masaya na ako doon. Ibig sabihin, good as new talaga yung unit. Pag nagastos ko total is 80,000, kasama na yung scope, lahat, maganda. Pag dumating sa point na iba naman yung hilig ko, hilig ko last time sound, tapos sa bahay may kailangan, di ba? So, bibenta ko siya. Yung iba, binibenta nila, like 80,000, bibenta lang 100. Kasi tutubo sila ng 30,000. Yung sa akin naman, half the price. Pag 80,000, bibenta ko siya ng 45. So, half the price yung matitipid na nakabili sa akin ito. Pag ganun yung nangyari, pabor yun sa nakabili dahil una, iniingatan ng unang may-ari yung unit niya. No? Yung parang iba, nilalagyan pa yan ng habol or ng something na talagang ma-preserve yung unit nila kasi binavalue nila eh. Now, pag dumating sa point na nangailangan, emergency, bibenta nila. Doon papasok, pag nakakuha ka ng ganon, iswerte mo. Kasi una, accuracy, maingat yung may-ari, meticuloso, at sobrang ganda pa. Parang nakabili ka ng brand new, pero sa murang-murang halaga. Yan, di ba? Kasi pag ako, nasabihan ko sa may-ari, nagamit ko na to, tested na yan, marami ng witness. Mga witness, yung mga kilala ko, yung mga kaibigan ko, sa grupo, witness na nakapasok na yan ng first or second. So, di na siya lugi sa unit, di na siya lugi sa quality and sa accuracy ng unit. Yun sana yung magiging mindset ng iba pag magbenta. Kasi yung iba, binibenta nila, una, dahil may sira. Yun yung mostly. Ibenta ko to kasi may sira. I-upgrade ko kasi may sira to. So, wag ganon. Kasi kawawa yung mga baguhan na nakakabili na pag nabili nila is may sira pala yung unit natin. Bibili kayo sa tao na mayroong minimaintain niya yung dignity niya as a person. Pangalawa, syempre, maliban doon, i-test natin yung unit natin. I-test natin kahit sa 25 yards. Or meron kayong sa bahay nyo, 15 yards. I-test nyo yung unit. Pag napasok sa standard, ibig sabihin, goods kayo. Pag nabilhan nyo, wala siyang place para mag-test. So, mag-set kayo ng date na pwede kayong mag-test. No? Para at least, pag nagbigay ng pera, kaliwaan is wala tayong problema. Kasi para maiwasan natin yung nagamit mo na yun. Nagamit na lang yung pera, hindi mo naman ibabalik. Tapos, na problema ka pa kung paano ayusin yung unit mo. Halimbawa, pag may problema niya is yung panumpit, bibili ka ng panumpit ngayon, yung magkano? Diba? 4K. O palit na naman. Tapos, machine shop mo. So, yung oras, yung disappointment, yun yung nakakapagpalungkot sa atin eh. Dapat marunong kayong mga basic na pag-aayos ng unit. Sa mga hammer type kasi, basic lang yung dito, yung mga mostly nasira. Singaw. Diba? Mga singaw sa regulator, singaw dito sa swing, meron ditong o-ring eh, diba? Meron ditong o-ring palabas sa regulator. Ito may singaw din dito. So may mga o-rings kayo. O marunong kayong mag-ayos basic. So o-rings mostly na ating bibilin dito, o-rings, mga ganun, linis, diba? One thing din bago ako makaligtaan, pag mag-transaction tayo sa online, huwag tayong bumili sa online pag hindi natin kilala yung unit. Marami kasi, pag baguhan ka, pag nakita mo yung mga pinopost sa FB, tuwang-tuwa ka ngayon. Grabe, Brad. Sobrang ganda ng unit na nakita ko sa FB. No? Quality, ganito. Kaso hindi mo kilala yung nabilhan mo. Basa ka muna sa comment. Kasi baka nagpa-reserve ka, magpagawa ka doon, 1 taon na, hindi pa nagawa. Ibablock ka ng nabilhan mo, ng maker na yun, ibablock ka. Una. Pangalawa, isi-send mode ka. Pangatlo, pagmumura ka sa Facebook, ikaw pa yung masama. Eh di wala na. Hindi ka makaka-file ng case kasi airgun to. Diba? Paano ka magpa-file ng case? Magrereklamo ka? Tapos anong reklamo mo na scam siya? So, airgun, medyo delikado ka doon. Uy, airgun, diba? Basta may concern yun pag airgun ang reklamo mo. Okay lang pag food, t-shirt, diba? Mga equipments, okay lang yun. Pero pag airgun, uy, bakit? Yung binahan mo ba? May registration. Diba? Are you authorized na magbili ng airgun? Registration, marami na hahanapin sa'yo. Kaya, ingat lang pag bumili ka sa online. Kasi, pag nagpa-reserve ka, halimbawa, 10,000, tapos hihingan ka uli kasi sabihin sa'yo, malapit na matapos, Brad. Tapos hihingan ka ulit ng 10,000, paid mo na. Pagdating ng unit, scrap pa lang yung unit kasi may sira, para mabigay sa'yo, pinadala, pero may sira.
Meron din walang pinadala, yun mas worse. Maraming instances. Kaya mas maganda pag bumili ka yung talagang buo na at sa may reputation na seller and maker para sigurado ka, no? So yun lang, ito hindi po paninira sa iba. Ito po yung realidad na sinasabi ko kasi kawawa yung mga baguhan na nawawalan ng 18,000, nawawalan ng 20,000, nawawalan ng 25,000. Tapos pinaghirapan nila, especially pag yung trabaho nila is hindi ganun kalakihan every month. Tapos nag-iipon sila para makakuha lang. In spite na makakain, sinisave nila, nag-extra pa sila na mga income para lang mapagtipunan yung ganong pera. And then pupunta lang sa kamay ng mga scammers or mga individual na may sira unit, bubenta, ganun. Diba? So maganda nakita natin siya in person, in unit. Tapos maganda pag natitest natin actual. Yun lang guys, maraming salamat. It's Dave Lopez. Nawa yung mga baguhan ay may napulot na aral. And then, promotion. Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, invite ko po kayo na subscribe nyo yung channel natin. Makapulot din po kayo at ma-share nyo rin sa iba para magbahagi din po natin. Pasensya na kayo, ito lang muna yung unit natin. Nag-iisa na lang yung unit natin. Alright guys, this is Dave Lopez of Rifle Hobby since 2014. And ingat kayo dyan and God bless. Aloha guys, this is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines. I invite you to subscribe on our channel para makatanggap po kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Maraming salamat po.